Ayan, maglalagay din po tayo ng patis. Okay. So, 2 teaspoon of fish sauce. Ayan po. And then, we have to cook it. And then, ilagay po natin ang ating squash o kalabasa. Ayan. Madami-dami po yung ating kalabasa. Kung gusto nyo pong madami ang kalabasa, pwede po yung damihan. Kasi po masarap ang kalabasa, manamis-namis. And it is healthy for our skin and for our eyes. Vitamin E po ang kalabasa. Ayan. So, haluin po natin ito. And mabuti. And then, we have to add mayroon po akong inihalong bunga ng malunggay. Yung drumstick po. So, wala po siyang sahog. Like, plain lang siya. Wala siyang isda, wala siyang meat. So, I have to add this drumstick. Ito po yung drumstick natin. Ayan. Hindi ko siya gaano binalatan kasi mas gusto ko yung kanyang skin isama kasi it's like, for me, it's more healthy. So, kasama po yung skin niya. So, hindi ko siya gaano binalatan. So, ayan. So, we have to put some water. Ayan. Like 1 cup of water. Ayan. Para maluto siya ng maigi. So, we have to leave it like around 3 minutes para po maluto yung ating kalabasa at drumstick. Saka natin ihalo yung mga tirang ingredients. So, we have to leave it like 3 minutes. Ayan. So, antayin po natin. So, 3 minutes. Ayan. Habang inaantay po natin for the drumstick and squash to cook, we have to add 1 teaspoon of ito yung ating alamang. Bagoong alamang. Ayan. So, this is already cook. Yung nabibili lang po. So, I bought ready-made cook bagoong alamang. Ayan, so haluin po natin together with the kalabasa at drumstick. Ayan. So, ayan, so iwan natin again. Hanggang maluto siya and we will put the remaining ingredients which is the okra and ampalaya. So, have to wait for another few minutes para maluto po ang ating drumstick and squash. Ayan mga kaibigan, ang ating drumstick at squash ay medyo luto na po. Ayan mga kaibigan, ang ating drumstick and squash ay half cook na. So, medyo luto na siya actually. So, we can just put the okra. Ayan, we can just put the okra. Ayan po. Halo-halo. And then, we can just put the okra. Ayan, halo-halo. Ang hirap talaga mag-video habang niluto. Ayan, nahihirapan po tayo. Ayan, tignan po natin yung ating bitter gourd or ampalaya. And we can add some cayenne pepper or ang ating sili. Ayan po, haluin natin. You can add also the black pepper.
to taste. Hindi na po natin lalagyan ng salt kasi mayroon na siyang patis konti at ang ating bagoong na alamang. So, ayan po ang ating kalabasa, drumstick, ang ating bitter gourd, okra, and siling haba. So that's our own version of pinakbet. So medyo kulang po yung water na nilagay natin. So we can add some little bit of water. So yung preheat na po of pre-boiled water. So we can add some half of cup again. Kasi hindi po yung ating nilagay kanina. Konti po, yung 1 cup. So we have to, again, to leave it like around 3 minutes para maluto uli yung mga gulay. So, ayan, para maluto lahat. So, we have to leave it for 3 minutes. Ayan. So, we have to cover. Cover lang po natin and iwan po natin ng 3 minutes. Ayan, mga friend, titignan na po natin kung luto na ang ating pinakbet. Ayan, so iniwan natin lang around 3 minutes. So, almost 3 minutes din siya. Iniwan natin. So, ayan, tignan natin. So, luto na. Ayan. Sa kabila. Tignan natin sa kabila. Ayan, luto na nga. So, it's yum again. So, isa-serve po natin. Lalagay po natin sa lagayan. And we will show you the finished product. So, actually, ito na po yung finished product. So, we will going to put in a serving plate. Ayan po. Ayan, thank you. Thank you for watching. I will show you later the finished product sa plating po. Sa serving plate. Ayan. Thank you for watching. Please subscribe and click the notification button for the updates ng mga future videos ko. Ayan. Thank you. God bless you all. Bye-bye.